global economic crisis ang itinuturing na pinakamatinding suliranin ngayon sa buong mundo. At isa ang Pilipinas sa higit na nakakaranas nito. Paano nga ba humaharap ang ating bansa sa ganitong pagsubok? Paano sinusolusyonan ng pamahalaan ang krisis pang-ekonomiya? Yan ang ating tututukan sa episode natin ngayong linggo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Jolina Magdangal at ito ang The Working President. Last February, ginanap ang Philippine Economic Briefing sa pangunguna ni Pangulong Arroyo. Dito pinatunayan ng Pangulo na maganda at maayos pa rin ang takbo ng ekonomiya ng bansa sa kabila ng economic slowdown. Panoorin natin ang focus para sa buong detalye. Lumago ang Gross National Product o GNP ng Pilipinas ng 6.1% para sa taong 2008. Ito ay sa gitna ng malawakang pagbagsak ng mga financial markets sa buong mundo na naranasan kahit ng mga mas maunlad na bansa. Bukod dito, ang industry at service sector sa Pilipinas ay nagtaya rin ng pag-angat sa kabuuang performance. Ito ay gawa ng paglago ng trabaho at output sa mga larangan ng construction, utilities, real estate, private services, finance at manufacturing. Ito ang magandang balitang ipinarating ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng National Economic and Development Authority sa ginanap na Philippine Economic Briefing. Ang briefing na dinaluhan ng mga businessmen, investors at economic stakeholders ay nagbigay ng ulat ukol sa mga highlights ng performance ng Pilipinas na naglalagay sa atin sa magandang posisyon sa gitna ng global economic crisis. Kabilang dito ang pagbaba ng inflation rate sa 7.1% nitong Enero mula sa 8% noong lamang December 2008. Nangangahulugan itong umangat ang kita ng Pilipinas mula sa mga in-export itong produkto at serbisyo at patuloy na maganda ang antas ng ating salapi. Ipinaliwanag ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang natatanging sitwasyon ng Pilipinas kumpara sa mga kalapit bansa nito at sa mga mauunlad na bansa na lubhang tinamaan ng market downfall. We have been relatively lucky because we worked hard to be lucky. We have been able to cushion the blow today because of the pain we endured yesterday. With the support of Congress and our dedicated civil servants, we took the economic reform medicine and improved our banking system, raised revenue, cracked down on smugglers, and streamlined our revenue system. That allowed us to have the resources to make significant investments in our country for the first time in those quantities in a generation. New money for roads, bridges, and ports. New investments in healthcare, education, and social services. Bagamat maganda ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabuuan, isang economic resiliency plan ang binuo ng pamahalaan. Ito ang magsisilbing economic stimulus package para sa pagbuo ng mas maraming trabaho, lalo na para sa mga OFWs na kinakailangang umuwi dahil sa mga nagsarang kumpanya sa ibang bansa. Para rin ito sa pagtiyak na patuloy na magiging mababa ang halaga ng mga bilihin at para masuportahan ang kakayahan ng mamamayan na bumili. Ilan lamang ito sa mga faktor na magsisiguro na patuloy na maaagapan ng bansa ang paglala ng sitwasyong pang-ekonomiya sa buong mundo. We have acted to protect the poor as we also work to protect our nation. While our efforts have been reasonably successful, we know that no country has been totally insulated from the pain and hardship being felt throughout the world. So we are vigilant in our efforts to respond quickly to changing circumstances. Ralph Recto gave us a 300 billion peso stimulus package, or $7 billion, bigger than many of the Southeast Asian countries, even if our growth rate is better than theirs. But that stimulus package is always open for refinement as we go along.
Bahagi ng stimulus package na iyon ang 5 bilyong pisong conditional cash transfers, 7 bilyong pisong cash grants at 32 bilyong piso na dagdag pasahod sa mga government employees. Ang lahat ng ito ay naglalayo na maging patuloy ang pagbili at pagkonsumo ng publiko upang patuloy na aandar ang pera sa ekonomiya at makapagtatatag ng sitwasyong pinansyal ng bansa. On fiscal policy, we increased taxes in good times, and now we have increased spending in bad global times. Both the national and the local governments now have room to spend and borrow because the local governments this year are enjoying the biggest increase of 40 billion pesos in their internal revenue because there is a 3-year lag in the computation. So since we increased the VAT, we implemented the VAT increase 3 years ago, now they will get their share from the VAT increase. What a serendipity, they can spend now when spending is needed. Ang Philippine Economic Briefing ay naglarawan ng isang Pilipinas na handang tumanggap ng mga bagong investment at business expansion sa gitna ng pagbagsak ng merkado sa mundo. Ang banking system sa bansa ay matatag at malayo sa peligro. Maayos ang lagay ng ating piso. Patuloy na malago ang ating ekonomiya. May mga hakbang na nakahanda para sa pagtiyak ng trabaho, pagkain, enerhiya at infrastruktura. Dahil sa mga hakbang na ginawa ng pamahalaan noon sa tulong ng mga pribadong sektor at ng mamamayan, umaani tayo ng magandang bunga sa ngayon.